Malaki po naging adjustment from private po nga magagawa po yung gusto mo. Tsaka dati po akong boss. Ngayon naging utusan. Yun ba yung pinakamalaking challenge po sa akin? Na dati kung anong gusto ko, ginagawa ko. Anong gusto ko, gagawin ko. Ngayon po hindi. And pagdating po pala sa government, marami po tayong fina-follow ng mga documents, mga protocols. Kagaya po ng isang project po natin na akala ko po pag may pondo na ang munisipyo, may approval na po na may mga plano na po, pwede na po siyang gawin. Yun po pala hindi. Kailangan pa po ng approval pa po pala ng DOH, kailangan pa po pala ng approval po from different agencies po. Yun po yung mga challenges po na encounter ko po. And for the last 8 months, medyo nakakapag-adjust na rin naman po ako. Yung pala, hindi po pala siya pag gusto mo na gawin, magagawa mo na. May flows, may protocols po na kailangan po sundan. Medyo mahirap po talaga. Kasi dati taga-utos lang po ako eh. Kung ano po yung mga gusto ko pong gawin, inuutos ko lang. Ngayon po, maraming po mga bagay-bagay po dahil newbie po ako, dahil gusto ko po na ma-address ang concerns, ma-address po yung mga immediately, ma-address po yung concerns po ng mga kababayan po natin. Ako po mismo gumagawa minsan. So, yun po yung isa sa malaking challenge po para sa akin. Pero nasasanay na at masaya naman po ako. Yun po yung importante. Number 1, nag-start po ako na in-assure ko po na bago po ang pasukan po for the year 2022 hanggang 2023, ay meron po kaming na-prepare po na 12,000 po na school bags and supplies po para sa mga elementary students po namin nang makatulong po sa mga magulang po nila. And at the same time po, mapataas po namin ang enrollment rate. Pangalawa po is during the typhoon period, typhoon months, pinalakas po natin ang MDRRM po natin para makapag-responde po tayo ng mas immediate, mas on time, mas mabilis po na responde. And during the typhoon months po, very proud po ako na nagkaisa po ang Bamban, nagkaisa po ang mga kababayan ko na nagre-report, maayos po yung naging communication po namin sa isa-isa through social media, na ito palang sitio na to medyo mataas ng tubig, na kailangan na po nila ng agad-agad na magre-rescue. Ano pa ba? Barangayan. Every month po, nagbababa po kami ng barangayan sa lahat po ng barangays po namin dito sa bayan namin. Kasama po namin ang health. Meron po kami doctors po kasama na free po ang check-up, free na rin po ang gamot nila. And meron din po kaming tulong na galing po sa provincial government, galing po kay Governor Susan Yap. Tinutulungan niya po kami na nagpo-provide po siya sa amin ng dental bus, kung saan po free na rin po yung check-up ng mga constituent namin. And at the same time po, libre na rin po magbunot ng ngipin. Wala na po silang babayaran. Binababa rin po namin yung service sa barangayan like legal. Kasama rin po namin ang legal team po natin kung saan po pag may mga concern po na regarding legals, ang mga constituent po namin, doon pwede na po nila itanong. Treasury, sinasama rin po namin para pag kami kailangan po silang bayaran na 1 milyar, hindi na po sila pupunta dito. Actually, entire munisipyo ang binababa po namin sa barangay. Ang gusto po namin maparamdam sa mga kababayan namin na meron po silang maasahan, meron pong gobyerno na pwede po nila masandalan. Parang sinasabi niyo po, Mayor, na yung local government unit ang pumupunta na ngayon sa bawat barangay. Yes po, every month po yun. LGU na po ang pupunta sa barangay. At kasama rin po namin every month po pala, pati yung mga, mga ilan agencies po na galing sa national, like National ID, kasama rin po namin sila, gumagawa po ng ID, and DOH po, kahit na hindi na po masyadong harmful po ang COVID po sa atin, ini-encourage pa rin po namin na magpasaksak po ng bakuna, mag-inject po. Kasama rin po namin monthly ang FIRE, kung saan po meron po silang demo sa mga kababayan po namin na in case of emergency po pag may fire at how to prevent po the fire.
incidents po. Kasama rin po namin ang kapulisan, kung saan po ina-assist po din ng mga pulis po ang mga kababayan po natin na mga police clearances. Kung may mga concerns po sila na regarding po sa PNP, pwede na rin po. Bali, kami na po ang lumalapit po sa tao, dinadala na po natin ang lahat po ng services po na kailangan ng tao. Binababa po natin sa barangay. Nang maramdaman po ng mga kababayan ko, mararamdaman po ng constituent po natin na mayroon pong gobyerno na pwede pong masandalan. Ang social services po namin, wala po tayong hospital, pero meron po tayong medical team kung saan po na pwede po tayo mag-assist. For example po, may emergency o kaya meron pong may sakit. Ina-assist po ng medical team po natin yon. Kung for example po, pupunta po sila ng TPH po. Sa Tarlac Provincial Hospital po kasi, wala na po silang babayaran. Pero ano po yun, sagot na po ni Governor po lahat. Sagot na po ni Governor Susan Yap lahat yun. Ang sa amin po bilang LGU naman po, ang pinaprovide lang po namin is the representative po ng medical team para matulungan po yung mga kababayan po namin na mag-process po ng mga requirements at nagpo-provide din po kami ng ambulansya at nagpo-provide din po kami ng transportation kung saan po kami makakatulong po. And at the same time po sa mga dialysis patients po natin, hatid sundo po sila. Opo. Funeral assistance, nagpo-provide din po tayo. Yun po. Mayor, halos nailatag mo na sa akin yung mga programa, yung mga services, inilapit nyo na yung pamahalaan sa taong bayan. Pero anong klaseng pong pamahalaan naman ang nais ninyong makilala kayo dito sa bayan ninyo at sa iba pang bayan? Gusto po namin makilala kami na safe ang bayan namin and livable ang bayan ng Bamban. Mayor, nandyan pa yung banta ng COVID-19 pero ang sabi nga ng mga eksperto, medyo pawala na siya at nagluwag na rin ng restrictions. In terms of economic recovery, kumusta po ang inyong bayan? Ang bayan po namin ngayon nagre-recover, ongoing po. Unti-unti po na nagbubukas po yung mga restaurants po namin dito, yung mga small vendors po namin, at unti-unti po may mga pumapasok na rin po ng mga investors po na ibang-ibang sector na pumapasok. And just recently po, nagbukas na rin po ang Jollibee po dito sa bayan po ng Bamban. So, nakikita po naman namin, maganda po ang naging flow po dito sa bayan ng Bamban. Kasama na po ba dyan, Mayor, yung pagbangon ng mga maliliit na mga negosyante di po dito sa inyo? Yes po. Actually, yung mga maliliit po namin na negosyante dito, like yung mga grocery owners po, kung di po ako nagkakamali, 2-3 months ago, nakapag-provide din po kami ng financial assistance po sa kanila para dagdag puhunan, para mapaganda, mapalaki po nila ang negosyo po nila. And ang bayan po kasi ng Bamban, meron po kasi kaming exit from SCTEX, meron din po kaming MacArthur Highway. So, in terms of logistic-wise, maganda po ang Bamban. Kaya, unti-unti marami na rin po pumapasok. Kaya sa mga gusto mag-invest, maganda po ang Bamban. Sa taga-Bamban. Basta taga-Bamban po na nag-aaral po ng college, magpa-provide po ang LGU po ng financial assistance po sa kanila. At meron din po tayong special po na incentive naman po para sa mga dean listers with honors and high grades naman po. Alright. And also, Mayor, meron din pong Make Bamban the preferred destination for businesses. Kumusta po ang kabuhayan po ng inyong mga kababayan po dito sa inyong lugar? Ang Bamban po ay nasa gitna po siya ng dalawang big economic zone, si Clark po and si New Clark City. So ang Bamban, ang kabuhayan po namin dito sa bahay namin, ang mga constituents namin, karamihan po nag-work po sila sa Clark. So pumunta po sila sa Clark ng morning at gabi po bumabalik po dito sa bayan namin. Pagdating po sa livelihood ng karamihan dito, ano yung kadalasan ng mga nakatira po dito sa inyong lugar? Is it farmers like the other towns here in Tarlac, province of Tarlac? Marami din po kaming farmers and ongoing na rin po ang CBMS po namin ngayon kung saan po na kinokollect po namin yung data kung kaano karaming professionals po na meron po kami dito sa bayan namin at kaano karaming skilled personnels para pagka may mga dumarating po ng mga investors po, makapag-offer po kami ng mga data po na meron po kami.
In terms of infrastructure, Mayor, I understand malaking bagay din po ito sa progress ng isang lugar. Kumusta po so far? Ongoing po ang repair din po ng mga road networks po namin. The 2,700 square meter po dito sa harapan po ng ating munisipyo. Paggagandahin po natin itong compound natin nang madagdagan po tayo ng mga agencies po na from national para mabigyan pa po natin ng better service po ang mga constituents po natin. The project po is the municipal compound. Pagagandahin, palalakihin, at madagdagan pa po ng mga offices from national. One of the projects po na ginagawa po natin ay yung park po natin. Nilalagyan po natin sila ng mga benches para magamit din po ng mga constituents natin.